good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang Sunday morning, January 18, 2026. Yan, purihin na po ang Diyos sa mga maagang nagising. Good morning na po, Sister Marilo Fontanilla, Sister Vina Encarnacion. Good morning, good morning. Hallelujah. Keep on tagging po mga kapatid. Keep on sharing. Hallelujah. Sister Mao, good morning. Good morning. Bago tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa Panginoon. Pastor Adeling from Lubang, good morning po. Bago tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa ating Diyos. Alayan natin siya ng pagsamba, pagluwalhati sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yes, Lord. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of His robe fills this temple, and we cry out highest praise. Glory. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Keep up your heads, open the door. Let the King of glory come in, and forever be our God. Keep up your heads, open the door. Let the Kings of glory come in, and forever be our God. Your word is to be praised, Lord. There is none like you. Thank you for your glory. Hallelujah. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. And all the earth bow before you, and crown you Lord of all. Yes, Lord. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Keep up your heads, open the door. Let the Kings of glory come in, and forever be our God. Keep up your head, open the door. Let the Kings of glory come in, and forever be our God. Yes, Lord. Holy is the Lord. Forever, ever. Yes, Lord, you are holy. You deserve the glory. You deserve the honor and praises today, Lord. Once again, Lord God, we humble ourselves and we ask for thy forgiveness. Forgive us today and make us worthy, Lord God, to dwell in your presence. So, pagharian niyo po kami, Panginoon, ng Santong Espiritu. Minsan pa, kung meron po kayong nakitang kasalanan, aming pong puso,
We ask for thy forgiveness. We ask for thy cleansing power of the blood of Jesus. Father God, salamat po, Panginoon. Salamat sa pagising mo. Tunay nga pinagkakatiwala po namin sa iyo ang daily vibrant word sa umagang ito. Ikaw po maghari, ikaw po manguna, Panginoon Diyos. Purihin po kayo, Lord. Kaya mo salita na aming po pag-aaral ngayong umaga. Mabigyan sa amin, Panginoon, ng revelation, encouragement, Panginoon. Sa aming pong buhay, O Diyos, higit sa lahat. Sa iyo mabigyan ka namin ng kaluguran sa umagang ito. Thank you, Lord God, sa pangalan po nating Panginoon Jesus. Amen and amen. Ayan, good morning na po from New Zealand. Ayan, Father Richie. Kumusta po dyan, ano? Sister Leslie Cortez, good morning. Ayan, without further ado, tayo na po ay magpatuloy sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Ang pag-aaralan po natin is living for God's glory. This is a true worship. Yan. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 to 33. Sabi po dito ni Paul, so whatever you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Don't give offense to Jews or Gentiles of the church of God. To try to please anyone in everything I do. I don't just do what is the best for me. I do what is the best for others so that many may be saved. Sa Tagalog po, kaya't kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Huwag ninyong isuko ang mga Hudyo at mga Hentil o ang mga iglesia ng Diyos o ang iglesia ng Diyos. Ako rin ay nagsisikap na pasayahin ang lahat sa lahat ng aking ginagawa. Hindi ko lang ginagawa ang mga pinakamabuti para sa akin. Ginagawa ko ang pinakamabuti para sa iba upang marami ang maligtas. Ayan, purihin po ang pagkabasa ng dakilang salita ng Panginoon. Good morning na po, Pastor Remy. Ayan, good morning na po sa bawat isa. Sa ating pong mga 23 viewers na online na po. Good morning po and keep on sharing po sa ating pong Daily Vibrant Word sa umagang ito. January 18, 2026. Ayan. So, living for God's glory. Ito po ang context po nitong Corinthian Church, itong 1 Corinthians, no, ay ito po yung nasasalamin sa panahon natin, itong kapanahonan natin. Yung church ng Corinth, mga kapatid, ay meron po silang mga struggle. No. Meron silang mga struggling, lalo na pagdating po sa moral and spiritual. The church in Corinth was struggling with number one, division and pride. During the time, kaya nga yung mga tao ay meron na pong mga ganito, may division na. May mga pag-aaway-away na. Kasi nga ang bottom line po diyan ay yung pagiging palalo, yung prideful. Ano pa, yung confusion about Christian freedom. Kasi nga marami po silang mga pagan worship, yung mga practices po nila na ginagawa sa kanila pong bayan, ano? Marami pong mga idol worship na sila pong sinasamba. Kaya sila po ay confused about the true freedom. Mga kapatid. So, what is the glory of God? Sabi po dito, sa Psalm chapter 19 verse 1, sabi po ni Haring David, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. The glory of God is the visible expression of who God is. His holiness, ano pa? Power, majesty, love, truth, goodness, made known to creation, even the foundation of the world, mga kapatid. Ito po ay visible. Hindi katang-isip. Ito po ay totoo. Na nakikita, nararanasan. God's glory appear as Himself, as manifest presence. It means God is with us. Revealing Himself. God's glory revealed in Jesus Christ Himself. Kaya para makita natin yung glory ng Diyos, tingnan mo si Jesus. Tingnan mo si Jesus.
yung kanyang kapangyarihan. Ito ay nagpapakita ng kanyang kabanalan. Pag sinabi siyang glory of God, dito nagpapakita ng kabanalan. Ano pa? Kapangyarihan at pag-ibig at higit sa lahat, punong-puno ng kabutihan. Ayan, good morning na po sa ating pong mga kapatid na ngayon pa lamang naka-tune in. Ayan, good morning na po bawat isa. Yun po yung glory ng Panginoon. The manifest presence, the visible expression of God through Jesus Christ. Living for God's glory means that every part of our life, big or small, is offered back to Him. Kaya nga doon sa binasa natin sa verse, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, di ba? Whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Minsan kasi, masyado nating didegrade, no? It is not limited to church activities or spiritual moments. Tanda natin, it includes our work. Kaya sa trabaho po natin, dapat nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos through you sa pamamagitan mo. Sampa sa relationship, no? Sa husband and wife, sa family, even sa decision natin. Firm foundation, word, ano ba yung word na malinaw na binibigay sa atin ng Panginoon, even in our private thoughts. God is glorified when our lives reflect His character. Kaya nga, tayo po yung exact representation ng being ni Jesus. Tayo po yun, mga kapatid, hindi po yung mga hayop. We are the exact representation of His being. Kaya, visible dapat ito, nakikita dapat sa atin. We are the living Bible. Sabi nga po nila. Kasi yung character ni Jesus, nagre-reflect yan sa atin. Yung love niya, yung humility niya, yung holiness niya, yung faithfulness niya, and full of grace and truth. Iyon po yung kanyang karakter. Many times we often seek recognition, approval, or success for ourselves, but the true purpose of our life is not self-promotion. Hindi po yung para sa atin, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid. Tayo lamang po ay nagbabalik. Pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawang kabutihan para sa atin. When we shift our focus from how will this benefits me to will His honor God. Dapat yung purpose natin is to glorify the Lord. Kaya nga, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Kapatid. Jesus is a perfect example. He lived to please the Father, even when it involves sacrifice. Kahit na sa point of death, hindi po nag-alinlangan ng ating pong Panginoon. So, siya po ay sumunod doon sa will ng Ama. Sabi po ng John 17:4, I brought glory to you here on earth by completing the work you give me to do. Sabi po ni Jesus, I brought glory to you here on earth by completing the work you give me to do. Kaya sa atin po, mga kapatid, ano man ang ating ginagawa, no? Dapat ang pinaka-purpose, pinaka-aim po natin, pinaka-goal natin, ay mabigyan po ng kaluguran ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Dapat nakikita yung Christ-like character. Nakikita sa atin. Tamang-tama, ito bagong taon. Nasa, tayo? January 18 na tayo, no? So, third Sunday na tayo. So, ngayon, napaganda na itong taon na ito. Ang pinaka-purpose, pinaka-aim po natin, mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Makita sa atin, buhay, mga kapatid. Kaya minsan, likewise, glorifying God may be sometimes cause us comfort. Meron talaga tayo dapat na i-consider. Oo. Meron tayong dapat na isasalang-alang sa buhay po natin. Kaya napaganda po yung ating mga plans and goal. Oo. Sa panahong ito. Ano ba yung malinaw na plano mo, goals mo sa buhay, sa pamilya, at the same time sa ministry. Mga kapatid. So how do we live for God's glory? Number 1 po, by worshiping Him. Ito po ang pinaka-una. Worship is not just singing. It is a surrendered lifestyle. Diba? Kaya nga doon sa binasa natin,
Whatever you do, di ba? Do it all for the glory of God. And hindi po nalimitahan, mga kapatid, na keso, nag-worship, nagkumanta ka na, sumayaw ka na sa Panginoon, okay na yon. Pero may something pa. Sabi nga dito, worship is not just singing, it is a surrendered lifestyle. Mga kapatid, yung pag-surrender mo sa Panginoon, walang reservation. Oo. Walang hesitation. Lord, ikaw na po ang driver ng buhay ko. Ikaw na po ang magmaniobra ng buhay ko. Lahat ng mga iniisip ko, lahat ng mga plano ko, Panginoon, ikaw na po. That's worship, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 3, for we worship by the Spirit of God are those who are truly circumcised. Sabi niya, we rely on what Christ Jesus has done for us. We put no confidence in human effort. Wala talagang, yung human effort, wala talaga yan. Mga kapatid, dahil yan sa biyaya ng Panginoon. We are nothing without Jesus. We are lost without Jesus. Iyan po yung number 1, by worshiping Him. Number 2, by obedient living. Dito po marami po dito na nahuhulog sa bitag. Yung titawag natin half-hearted obedience. Kaya nga, di ba sabi natin 99.9% obedience is total disobedience, mga kapatid. Kailangan obedient living. Obedience make God's visible through our lives. It shows that God truly reigns in our lives. Kaya nga, tayo po yung exact manifestation ng ating pong Panginoon. Matthew 5:16, in the same way let your good deeds shine out for all to see. Kaya nga, sa isang Kristiyano, hindi dapat tayo naka-isolate, no? Dapat nakikita. So that everyone will praise your Heavenly Father. Sa maliit na bagay na ginagawa natin, patungo sa Panginoon, nagbibigay ang kaluwalhatian sa Kanya. Di ba? Hindi lamang po sa malaking bagay. Yung ipinapamuhay natin, yung nais ng Panginoon sa atin, sumusunod tayo sa Kanyang leading, mga kapatid, at nakikita sa atin yung liwanag ni Kristo, sa puyan sa pag-obey, pagsunod natin sa Panginoon. And also number 3, by humility, not self-glory. Diba? Karamihan kasi, laging self-glory. God is glorified when we depend on Him, not ourselves. Tanda natin that apart from Him, we are nothing. James 4:10, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up in honor. Malinaw, mga kapatid. Minsan kasi nauna sa atin yung kayabangan. Akala natin lahat ng bagay na accomplish natin sa sarili nating kapamaraanan. Without the intervention, without the presence of the Lord, without the glory of the Lord, mga kapatid, hindi natin ma-accomplish yung mga bagay na ito. Kaya kailangan natin, sa pamamagitan ng kapakumbabaan, ang Diyos ay naluluwalhati kapag tayo ay umaasa sa Kanya, hindi sa ating sarili. Kailangan, lagi si Lord ang ating laman ng ating pong puso, ng ating pong buhay. Lalo na sa larangan po ng pagsunod sa Kanya. And number 4, by bearing fruit. A fruitful life points people to God, not to us. Ito po ang maraming mga Kristiyano na naniliglik nila ito. Kailangan kasi makitaan tayo ng bunga. Sabi po ng John 15 verse 8, when you produce much fruit, you are my truly disciples. This bring great glory to my Father. Kaya nga, di ba, ang ating pong encouragement, ang hamon po natin, ay mamunga tayo. Sa lahat ng ating mga ginagawa. Na makita ito ng mga tao. Lalo na, magdala tayo, mag-evangelize tayo, mag-share tayo ng gospel. Para yung mga taong ito na wala pang relasyon sa Panginoon, tayo po ay maging daluyan ng kanilang pagpapala. Diba, mga kapatid? By humility, not self-glory. And number 5, by surrendered life.
Kasi sabi ni Paul, di ba, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ live in me. Napaganda po ito mga kapatid. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, capital S, si Jesus, who loved me and gave Himself for me. Diba? Kaya nga, di ba, magkaroon tayo ng New Year's resolution, nagkaroon tayo ng plans and goal, nagkaroon tayo ng evaluation, self-evaluation sa sarili natin, lalo na sa spiritual. Dahil yung mga bagay-bagay na yung mga extra baggage na nagpapabagal po sa atin sa paglago, dapat kinakalimutan na natin yan. Iniiwanan na natin yan. Di ba? Para makapag-move forward tayo. Sa bagong simula, a fresh start, new revelation, new goal, new plans. Di ba? Yun po yung mga kapatid. By surrendered life. Kaya nga, without Jesus, no, we are nothing. Wala tayong magagawa. Hindi po pwede rito yung glory. Sa panahon natin ngayon, ganun ang nakita natin eh. Hindi na napaparangalan ang Panginoon. Kasi nga, ang akala nila, lahat ng kanilang ginagawa, accomplishment po nila, ay nanggaling sa kanila. Without the presence of the Lord, without the glory of the Lord sa ating buhay, hindi mangyayari ang lahat ng ito. And number 6, by faithfulness in trials. Even suffering can glorify God when we trust Him. Diba? Minsan may mga pagliligalig sa ating pong buhay Kristiyano, lalo na sa pagsunod natin sa Panginoon. May mga may mga ups and down, may mga crossroads, may mga rough roads na tayong tatahakin sa buhay po natin mga kapatid. At sabi ng Lord, being faithful, being stand firm in persecution, in trials. Kaya nga tayo, hindi naman tayo nabibigla na, no? Dahil iyan po ay kaakibat na po ng isang tunay na Kristiyano, yung mga pagsubok. Kumbaga sa linuluto at ng rekado na yun, parte na ng buhay natin. Yung mga persecution, yung mga trials sa buhay natin. Bakit po? Para tayo ay lumago. Kaya nga lahat ng mga, di ba, yung mga pagsubok, may purpose po yan. O bakit nangyayari sa ating buhay yung mga pagsubok na yan? Ang unang-una natin iniisip lagi dyan, magkaroon tayo ng spiritual growth. Yun po yun eh. Lumago tayo spiritually, mga kapatid. Kaya napaganda po, yung sabi ni Paul dito, di ba? Yung kanyang lumang pagkatao ay napako na. Sama ni Kristo ay hindi na siya nabubuhay. Kundi sino nabubuhay? Si Jesus na ang nabubuhay sa kanya. At syempre, kapag si Jesus na nabubuhay sa atin, mga kapatid, yung pagiging prideful, nawawala na yan. Yung pagiging self-centered, self-glory, mawawala na yan, mga kapatid. Diba? Kasi we are bounded by love ni Jesus. Okay, number 7, by spreading the gospel. Ito yung mandato sa atin ng Panginoon. Ito po yung the heart of Jesus, yung kaluluwa. Spreading the gospel. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 15, sabi dito, all of this is for your benefit. And as God's grace reaches more and more people, there will be great thanksgiving, and God will receive more and more glory. Dito po, napapasaya natin ang Panginoon. Dito po, nabibigyan natin ng kaluwalhatian ng Diyos by spreading the gospel. Ito nga po, itong ginagawa natin. It's an online, digital platform na ginagawa po natin, mga kapatid, by spreading the gospel through this Facebook Live. Ito po ang heart ni Jesus na lahat ng mga tao makakilala sa Kanya. Walang sino man ang maiwanan, walang sino man mapahamak, bagkus lahat ng tao ay makakilala sa Panginoon. Sabi po ng Biblia, di ba, in the end will come. Ay hindi pa po dumating ang Panginoon dahil marami pong mga taong wala pang tamang relasyon sa Kanya. Kilala ang Panginoon pero wala silang relasyon sa Panginoon. Oo. Kaya hindi namumunga. Kaya hindi nababago yung puso. Kasi bukang bibig lamang, nakilala ko naman ang Diyos. Pero wala silang tama at tuwirang relasyon sa ating Panginoon. Kasi pag meron kang relasyon sa Panginoon, mga kapatid, hindi mo na pag-aari yung buhay mo.
pag-aari na ni Kristo yung buhay natin. Siyempre, kapag si Jesus na nag-reign sa buhay natin, mga kapatid, pawang positibo, pawang kabutihan ang magagawa natin. Wala nang puwang yung mga carnal desire. Wala nang puwang po yung mga kapatid, yung carnality. Kaya nga, ang tunay na Kristiyano, hindi nananatili sa kasalanan, no? Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. We are renewed by the Lord day by day. Fresh revelation. So ano po yung mga hindrances? No? Hindrances to living for God's glory. Mga hadlang sa pamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Gusto kasi ng Panginoon, mga kapatid, tuwiran, vertical relationship. Pero may mga, kahit anong gawin natin, may mga hindrances, ano? Unang-una dyan, yung pride. Number 1 na bucket list ito. Yung pride, mga kapatid, seeking recognition. Ito kasi yung nature ng tao after the fall of men. Kaya nga si Adan at si Eva, nung sila po nagkasala, gumawa sila ng pantakip. Di ba? Sa kanila. Ito ang siyang number 1 na hindrance. Bakit din natin nabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos? Bakit din tayo namumuhay sa kaluwalhatian ng Diyos? Bakit? Kasi punong-puno po tayo ng pride. Okay, number 2, fear of people. Lagi natin iniisip na hindi natin kaya, hindi tayo qualified, hindi tayo biyasa. Iyan po yung tinatawag na living for approval. Yung laging natatakot tayo kung ano masasabi ng tao sa atin. Kaya tuloy, nalilimitahan tayo doon sa dapat na ipinapagawa sa atin ng Panginoon, no? To share the gospel. Kasi ang inisip natin, ano ba masasabi sa atin ng tao? Hindi tayo marunong, hindi tayo qualified. Iyan po yung fear of people. Ano pa? Number 3, worldliness. Loving for temporary things. Yung ayaw mo nang kumilos dahil sayang lahat ng mga bagay. Yung lagi mong iniisip yung sayang ito. Kaya magkompromiso ka na lamang. 'Di ba? Yung compromising. Para lang walang masabi sa atin ng tao, kahit na patungo ka doon sa kasamaan, gagawin mo. Ang tawag ng compromising. Mga kapatid. At syempre, hindi si Lord nalulugod kapag meron tayong mga unconfessed sin. Dull our witness. Iyan po yung nagpapabagal. Yung mga unconfessed sin sa atin para hindi tayo magamit ng Lord mightily, hindi tayo makausad kasi inaalagaan natin yung mga masasamang pita ng laman. Yung mga unconfessed sin sa buhay natin, minsan pa nga dinajustify pa natin. Maling-mali na nga tayo, dinajustify pa natin para lang ma-please yung mga tao sa paligid natin. Na keso wala tayo, malinis po tayo. Pero sa kaloob-looban ng ating pong puso, mayroon po mga unconfessed na nakatago dyan, nakasalanan. 'Di ba? At ang katotohanan po, mga kapatid, wala tayong may tatago sa Panginoon. Lahat ng bagay ay ihahayag yan ng Panginoon. Ito na lamang sa atin, sa panahon natin ngayon. Maaring nung mga nakaraang taon, sila po ay nagdiwang sa mga korupsyon na ito. Pero this is a time of reckoning, sabi nga. May pagsusulit. May pagbabayad. Mga kapatid. Kaya napakahalaga. Sabi po ng John chapter 12 verse 42 to 43, many people did believe in Him. Ayan po, gaya po natin sinabi. However, including some of the Jewish leaders. But they wouldn't admit it for fear that Pharisees would expel them from synagogue. For they love human praises more than the praises of God. Di ba? Nature nila yun eh. Kaya ang problema, hanggang sa kapanahon na natin, sinusunod nila yung mga ganon.
mas pinipili po nila na sila po ay parangalan kaysa maparangalan, mabigyan ng kaluwalhatian, kaluguran ang ating pong Panginoon. Diba, mga kapatid? Kailangan mabuksan yung kanilang mga puso. Yun po yung mga hadlang. No? Hindrances to living for God's glory. Tanda natin, sabi nga nating text, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, so whatever you eat or drink, or whatever you do it all. Hindi, do it some. Malinaw po, sabi diyan, do it all for the glory of God. Diba? At si Lord naman, hindi naman niya nakakalimot. Diba? Lahat ng ginagawa po natin para sa Kanya, alam niya yon. Sabi nga, siya po ay mag-reward. Tayo po ay mag-aani kapag hindi tayo manghinawa sa paggawa. Yan. Sa question to consider, mga kapatid, sabi dito, what one change can I make today to live more intentionally for God's glory? Kaya nga, intentional dapat tayo, no? Anong isang pagbabago ang maaari kong gawin ngayon upang mamuhay ng higit na sinasadya para sa kaluwalhatian ng Diyos? It's a matter of decision making. Kung hindi mo pa ito nagagawa, umpisahan mo, tama-tama. January, umpisahan mo na. Na gawin yung mga bagay-bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian. Diba, mga kapatid? So, yun po, purihin po ang Panginoon. Dalangin ko na meron tayong napulutan ng aral ngayong umaga. Paano ba tayo? Sabi ito, how do we live for God's glory? No? Napaka-importante yung pagpupuri natin sa Panginoon. Kaya nga po ngayong araw po ng linggo, mapupunta tayo po sa ating po mga panambahan at tayo po ay magsama-sama, sumamba, magpuri sa ating pong Panginoong Diyos. Huwag natin kalimutan, no, ang pagtitipon. No, sabi po ng Hebrews, di ba? Kaya napaka-importante, mga kapatid, na taglay-taglay po natin yung ano ba yung gusto ng Panginoon na gawin natin. Hindi yung gusto natin magawa na ayaw naman ng Diyos. Kundi ano ba yung gusto ng Panginoon na gawin natin para mabigyan natin siya ng kaluwalhatian. So, purihin po ang Panginoon. Yan, Sister Julie, good morning. Sister Angie, Pastor Perseus, good morning. Sister Alicia, Sister Evelyn, Hidalgo, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon sa araw po na ito, araw po ng linggo. Puspusin tayo ng biyaya ng Diyos at maging matagumpay, mabunga ang ating pong buhay. Mabigyan po natin ng kaluguran ng Panginoon sa araw na ito, sa pagsamba. Okay? So, salamat po sa inyo. Patuloy na pagsubaybay sa ating pong Daily Vibrant Word sa araw-araw. Iba-ibang revelasyon, iba-ibang mga word ng Panginoon na binibigay sa atin. Iba-iba pong mga man of God, woman of God na ginagamit para ihatid ang kanyang dakilang salita sa pamamagitan ng ating platform na ito. Father God, salamat po, Lord, sa oras po na ito. Minsan pa, align our heart, Lord, with your purpose today. Teach me to live not for my own glory, but for yours alone. Lord, may me life point people to Jesus and bring them to you, Lord God. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming pong mga kapatid na wala pa sa Panginoon. Magdala kami ng kaluluwa sa iyong paanan, Panginoon Diyos. Mag-evangelize po kami. Mag-share kami ng gospel, O Lord, sa anumang kapamaraanan, O Diyos. Enable us today, Lord, in Jesus' name. Lord, salamat po sa oras po nito. And Lord, sa aking pong mga kapatid ngayon na mayroon pong mga pinagdadaanang karamdaman, Lord, I pray in the name of Jesus. O God, patuloy niyo pong hipuin ang kanila pong puso, O Lord God, at ipadalo yung kagalingan na nagmumula po sa inyo. Thank you, Father God, Lord, that you promised to us, Lord, that you will never leave us, you will never forsake us. Ganun, Lord, sa aking pong mga kapatid ngayon nagdidiwan ng kaarawan, anniversary, O God, we rejoice, O God, sa kanila pong mga celebration sa araw po na ito, Lord God. Make this day fruitful and victorious, Panginoon, sa lahat na kayo pong gagawin sa maghapon, Panginoon Diyos. Samahan po kami ng Santang Espiritu, Lord God, sa buong maghapon, Lord God. Equip niyo po kami, Panginoon, salita, O Diyos,
At ikaw lamang po ang mabigyan namin ng kaluguran, kalawalhatian sa araw po na ito. Lord God, salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa araw po na ito. Sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Salamat po mga kapatid. To God be all the glory. Bye-bye.